Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at welcome po sa ating special live broadcast dito sa Kapahayagan TV channel via YouTube. At ito po ang inyong mga kasama sa oras na ito, ang inyong kapatid Brother Ryan Astillero America, at tayo patuloy na magninilay ng kanyang mga salita upang sa gayon ay patuloy tayong manalig at manampalataya sa Kanya, sapagkat ang mensaheng ito ay para sa para sa panahon ng mga mahal na araw. At bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin ng may kababaang loob sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, O Diyos na makapangyarihan, nagpupurit at nagpapasalamat sa iyong walang tigil na kabutihan at katapatan sa aming lahat. O Diyos, sa mga sandaling ito, patuloy mo kaming samahan, ingatan at gabayan sa pagbubulay-bulay ng Ebanghelyo para sa darating na linggo. Ito po ay ang tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at pagligtas na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo po ang inyong lingkod at ang libo-libong sumusubaybay sa live broadcast na ito sa YouTube ng Kapahayagan TV channel, upang sa gayon maluwalhati at parangalan ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming Inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kasama ng Espiritu Santo, kaysa mong nabubuhay at nagahari noon ngayon magpakailanman, magpasa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Muli po, isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at welcome po sa YouTube channel Kapahayagan TV broadcast ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayon pong linggo darating. At ito po ay may kinalaman po sa pagbubulay-bulay ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo krus ng Kalbaryo. At ang mabuting balita na ating pagsasalusaluhan ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Mark chapter 15 verses 21 to 39. At ganito po ang mababasa sa wikang Ingles. A certain man from Cyrene, Simon, the father of Alexander and Rufus, was passing by on his way in from the country, and they forced him to carry the cross. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him, dividing up his clothes. They cast lots to see what each would get.
It was the third hour when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "This is the King of the Jews." They crucified two robbers with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So you are going to destroy the temple and build it in 3 days? Come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. "He saved others," they said, "but he can't save himself. Let this Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see." Those crucified with him also heaped insults on him. At the 6th hour, darkness came over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, "God, why have you forsaken me?" When some of them heard this, they said, "Listen, he's calling Elijah." One man ran, filled a sponge with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink. "Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to take him down," he said. With a loud cry, Jesus breathed his last. The curtain of the temple was torn into from top to bottom. And when the centurion who stood there in front of Jesus heard his cry and saw how he died, he said, "Surely this man was the Son of God." At sinabi naman po sa sariling wika, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ika-9 ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, "Ang Hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan, "Ibinilang siya sa mga salarin." Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatangong-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong serdote at ng mga iskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang kanyang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na Hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inilapusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buhay hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias."
May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. At pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. So mga kapatid, sa oras na ito ang ating pagninilayan. Ito po ay para sa pagpasok sa panahon ng Semana Santa o mga mahal na araw. Kaya pamamagatan natin po, Christ died on the cross. Now, atin pong ginugunita ng sama-sama ang mga mahal na araw o Semana Santa sa wikang Espanyol or Holy Week sa wikang Ingles. Yung pong panahon ng mga mahal na araw na nagsimula sa Palm Sunday at nagtatapos sa Easter Sunday. Kaya yung pong Palm Sunday, yan po ang huling linggo ng Kwaresma, at the same time, simula ng mga mahal na araw. Kaya, ang ebanghelyong atin pong matutunghayan, ito po ay tungkol sa passion and death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Ito po ay ginawa ng Panginoong Hesus upang tayong lahat ay matubos sa kasalanan ng daigdig. Amen po ba? Now, kaya po nagagawa po itong live video na ito ay para po sa kabatiran ng ating mga katuwang at mga taga-subaybay ng Kapahayagan TV channel sa YouTube. Bawat isa sa atin ay patuloy tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Kaya patuloy nating ipanalangin yung mga mga nagpositibo sa COVID. Lalo na pati ang ating mga lingkod pari na naging bahagi sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. No? Kaya ipanalangin natin na sila'y pagalingin ng ating buhay na Diyos. No? So ngayon po ang ating pong katanungan na nais ko pong ibahagi sa inyo. Bakit namatay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin lahat? Why Jesus Christ died on the cross for us? First reason is because He did not come to be served, but to serve and to lay down His life as a ransom for men. Naparito si Kristo Jesus hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang buhay niya sa ikatutubos ng lahat. Saan ko po hinango, mga kapatid sa pananampalataya? Buksan natin sa Mark chapter 10, beginning verse 41 hanggang 45. Ano po ang sinabi? Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga ituturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo.
Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Now, ang ating Panginoong Hesus, kaya siya naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ano pa? Ibigay ang buhay niya sa ikatutubos ng lahat. Yan po ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Now, think about it. Yan po'y inaalala upang tayong lahat ay tubusin ng Panginoon. Yan ay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. A supreme sacrifice of Jesus. Ito po ay para tayo'y tubusin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya, lubos-lubusan natin ang ating pagkakataon upang patuloy tayong mapadama na tayong lahat ay kanyang iniibig. Iniibig tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon. Upang ano? Upang nais ipabatid na tayong lahat ay bigyang katubusan ng bawat tao sa balat ng lupa. At sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Bakit kamo? Sapagkat ang Diyos ay handang ipadama ang pag-ibig sa atin. Yan ay sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Now, ang ikalawang dahilan, it's because by the stripes of Jesus, we are healed. Sa pamamagitan ng mga latay at mga sugat ni Jesus, tayong lahat ay gumaling. Saan ko po hinango? Open your Bible in 1 Peter chapter 2 verses 21 to 24. Ano po ang sinabi? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Naalala ko po yung inawit na nilikha ng inyong lingkod. Ika nga sa koro, sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaagos sa krus. Ang pag-ibig mo, Panginoon, salamat sa kamatayan mo sa krus. Yan po ay binigyang halimbawa sa pamamagitan ng ating
pag-ibig na nararamdaman natin sa Panginoon. Pag-ibig na hindi napuputol ng anumang bagay na humahadlang sa atin. Pag-ibig na hindi dapat kinakalimutan. Ito po ay sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. At kung magkagayon mga kapatid sa pananampalataya, marapat lamang na tayo'y manalig at manampalataya sa Kanya. At sa pamamagitan ng himig at awitin, ika nga, sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaagos sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa kamatayan mo sa krus. Tunay nga na tayo'y pinadama ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya mapahalaga sa atin na tayo'y magbalik loob sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya. At sinisiguro, tayo pong lahat ay patuloy at lalong patuloy na manalig at manampalataya sa Diyos na buhay. Kaya, gaano mang katindi ang ating mga pagkukulang at pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, ipadama natin na tayong lahat ay minahal ng Panginoong Hesus. Ang Kristong dumanas ng hirap sa pamamagitan ng hirap na tiniis ng ating Panginoon. Tayo hinayaan at tayo'y magkasakit. Hindi tayo hinayaan na magkaroon ng kung anong bagay na sa tingin natin ay hindi makabuluhan. Subalit dahil sa pag-ibig ni Jesus, tiniis niya ang kanyang pagkabayubay sa krus upang tayong lahat ay kanyang iligtas. Tandaan nating lahat gaano kalaki ang itiniis ng ating Panginoong Hesus. Sa anong paraan na dapat nating mapagnilayan. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ni Kristo Jesus. At pinadama sa atin ang kanyang Espiritu. Doon sa nakalipas na Ebanghelyos, ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, at kung paano itinaas ni Moises ang ahasay lang, ay gayon din naman dapat upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At maliwanag rin na sinabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 15, sabi po ng sulat ni San Pablo Apostol, namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon
ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, tandaan po nating lahat. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi pinababayaan ng Diyos ang tao. Hindi niya hinahayaan na maghirap ang tao dahil sa kinatatakutang virus na laging laman ng balita. Ayaw ng Diyos na ang tao'y magkasakit. At dahil sa tiniis ng Panginoong Hesus sa krus, lahat ng sakit na kumapit sa atin ay pinagaling ng Panginoon. Pinagaling tayo ng Diyos. Hindi lang sa gawa, kundi sa pamamagitan ng dasal. Ika nga ng banal na kasulatan, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Alam niyo po, napakaganda po na pagnilayan din yung pong sinabi ng ating Panginoon na sabi, "For God did not send His Son into the world not to condemn the world, but to save the world through Him." Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tandaan po natin lahat, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, dala mismo ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamuhay ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, tandaan po nating lahat, sa ating pagbubulay-bulay ng mabuting balita, hindi natin makakalimutan na minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ni Kristo Jesus. Sapagkat tayo pong lahat ay nagtsatsaga. Sinatsagaan tayo ng Diyos pamagitan ng kanyang dakilang sakripisyo upang sa gayon tayo pong lahat ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At tandaan po natin lahat, kaya tuwing sumasapit ang panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw, tandaan po natin lahat, minsan lang inaalala na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus upang tayong lahat na mga makasalanan ay kanyang iligtas. At ito naman po ang pinakahuling dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa ating lahat. Ito pinakapopular. The third and final reason why Jesus Christ died on the cross for us. Because Christ laid down His life for us. Inialay ni Kristo ang buhay niya dahil sa atin. Saan ko po inango? 1 John chapter 3 verse 16. Ano po ang sinabi niya? Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Kaya dapat ding ialay ang iyong buhay dahil sa inyong kapatid. So sa madaling wika, inialay mismo ni Kristo
ang buhay dahil sa ating lahat. Amen? Dapat lang ialay ang buhay natin dahil sa ating mga kapwa. Kaya ngayong Palm Sunday ay tinawag ding Alay Kapwa Sunday. Ba't nga tawag na yan po ay para ipadama sa kapwa ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ika nga ng ating Panginoong Hesus sa mga taga-Jerusalem, "You will not see me again until the time you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" You will not see me again until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." In Aramaic word, Baruch haba b'shem Adonai. Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. At gaano katindi ang ating Panginoon? Gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Yan po ay sa pamamagitan ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay dahil sa ating lahat. Sa ating lahat na iniibig ni Kristo. Tayong lahat ay minahal ng ating Panginoon. Inibig tayo ng Panginoong Hesus upang sa pamamagitan niya ang daigdig na ito ay iligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Wika nga ng sulat ni San Pablo Apostol, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 23. Pinakamaliwanag, very clear. Yan ang siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Subalit ang kaloob ng Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At bilang pangwakas ng ating pagninilay, sa pagninilay po natin sa mga dinanas ni Jesus, kapatid, friend, ka-prayer partner, katuwang, sariwain natin ang naging sakripisyo ng Panginoong Hesus. Ipinadama ni Jesus ang dakilang pag-ibig habang siya'y naghihirap sa krus. Sariwain na natin. Sama-sama natin magbalik tanaw sa mga pinag-aaral ng ating Panginoon sa ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Taas ng ating mga kamay, pikit ang ating mga mata, ako ang inyong mga ulo, at damhin natin at pagnilayan ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kusa sa krus ng Kalbaryo. Lulog.
kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner. Iniibig tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo iniwan. Kailanman. Gaano kalaki ang ipinadama ng Panginoon? Tandaan po nating lahat, ang ating Panginoon ay nagsakripisyo upang tayong lahat ay iligtas sa kasalanan ng daigdig. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na Diyos, dakila at makapangyarihang Ama, salamat sa mensahe na iyong pahatid sa lahat ng tagapanood ng Kapahayagan TV channel. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming sinamahan sa pamamagitan ng pagtitiis na ipinadama mo sa bawat isa. Inyo pong patawarin kung kami ay may mga nagagawang pagkakasala sa isip, salita, sa gawa at sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, sa sakripisyong ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat din po, O Diyos, at patuloy mo kaming ginamit upang kaming lahat ay patuloy na luluwalatiin, sasambahin at pararangalan ang iyong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain mo po ang mga nanonood sa Kapahayagan TV channel. Pagpalain mo po ang lahat ng nakiisa sa pagbubulay-bulay tungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus upang sila ay patuloy na manalig at manampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig habang ikaw ay nagdurusa sa krus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kasi Espiritu Santo, kaisa mong nabubuhay tagahari noon na kailanman, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa live broadcast na ito dito sa Kapahayagan TV channel. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa Kapahayagan TV channel, don't forget to like, share, and subscribe sa Kapahayagan TV channel, YouTube channel. Click notification bell para maging updated sa pinakahuling videos na tsak na kayo'y mapagpasa. Sa muli po, and meaningful Holy Week sa ating lahat. Ito po si Brother Ryan America ng Kapahayagan TV channel, katuwang sa pagpapalagana.